Audio Jungle. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Paulo Salamatin. Samahan niyo akong pasadahan ng mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, sabay-sabay na dumaong ang 4 na Navy ships sa Manila South Harbor para sa kasalukuyang ginaganap na Sama-Sama Exercise 2023. Narito ang aking report. Mainit na sinalubong ng Philippine Navy ang pagdating ng 4 na Navy vessels sa Pier 15 ng Manila South Harbor kamakailan para sa 2 linggong pamamalagi para sa tinaguriang Sama-Sama Exercise 2023 na nagsimula na noong 2 ng Oktubre at tatagal hanggang 13 ng Oktubre ngayong taon. Ang Sama-Sama Exercise ay binubuo sa pagitan ng Philippine Navy at ng US Navy na makatutulong sa pagpapalakas ng puwersa ng bawat isa sa pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang sumusunod sa international maritime law. Ang nasabing pagsasanay ay una nang ginanap dito sa Metro Manila, kasunod ito sa mga dagat ng mga naval forces ng Luzon. Kabilang sa nasabing exercise sa mga bansang France, Japan, United Kingdom, Australia, Indonesia, Canada at New Zealand bilang mga observers. Nakiisa naman ang PMO-MOC sa Interagency Operability and Capability Simulation Exercise ngayong taon para sa pagpapanatili ng maganda at mahigpit na seguridad sa loob at labas ng pantalan. Para sa balitang yan, ibabalita ni Anta Roquin. Nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang daluhan ang ginanap na Interagency Operability and Capability Simulation Exercise o SIMEX 2023 sa Makahalar, Cagayan de Oro City. Ang nasabing event ay parte ng Maritime Week na may layong hubugin ng kakayahan at ipakita ang kahandaan ng bawat maritime stakeholder sa anumang sitwasyon. Kasama ng Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, ang PPA Port Police, Marina, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, PNP Station 5, PNP SWAT, PNP SOCO, Army K9, Philippine Navy at iba pang mga maritime stakeholders na nagpamalas ng iba't ibang exercise patungkol sa kaligtasan at seguridad ng maritime activities sa buong rehiyon. Silipin naman natin ang mga naging kaganapan sa ginanap na Grand Anniversary ng Port Management Office ng Zamboanga del Norte. Para sa detalye, pakinggan sa report ni Lucy Valdez. Sport Fest, medical mission, baking, hilot at iba pang aktibidad ang inihanda ng Port Management Office ng Zamboanga del Norte sa kanilang 2-week-long celebration ng kanilang 15-year anniversary kamakailan. Opisyal na sinimulan ang anibersaryo ng isang Holy Mass bago ang pagbubukas ng Sport Fest na dinaluhan ng mga empleyado bawat dibisyon na kung saan ibinibida rito di lamang ang pagkakaisa kundi pati na rin ang importansya ng pagiging malusog at aktibong pamumuhay. Nagkaroon din ng medical mission para sa lahat ng mga empleyado at isang baking at hilot session mula sa testa na talaga naman nahubog ang mga skills at personal well-being ng bawat partisipante sa nasabing programa. Hindi rin papahuli ang kanilang tawag ng tanghalang competition na kung saan ipinamalas ng mga PPA employees mula sa PMO Zamboanga del Norte ang kanilang talento sa pagkanta. Kasabay rin nito ang isang condiman competition na kung saan ipinapakita naman dito ang kagandahan ng lokal na kultura ng musika na magpapatunay sa tunay na talento ng mga taga-PMO Zamboanga del Norte kundi pati na rin ang kanilang pagiging likas na malikhain. Isang monitor lizard o mas kilala bilang halo sa Cebu ang natagpo ang pakalat-kalat sa loob mismo ng passenger terminal building ng Iligan. Para sa detalye pakinggan sa report ni Cara Perdito. Namataan ng isang PPA Hard Security personnel ng passenger terminal building sa Iligan ang isang pakalat-kalat na monitor lizard o mas kilala bilang halo sa mga Cebuano. Agad itong nirescue at pansamantalang dinala sa estasyon ng Port Police Division o PPD habang nakikipag-coordinate ang mga otoridad sa DENR Iligan para sa tuluyang pag-surrender sa nasabing wildlife animal. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng DENR at Community Environment and Natural Resources o CENRO ang nasabing halo sa loob mismo ng kanilang wildlife rehabilitation facility. Nawawalang mga kamera at ibang equipment ng isang sikat na vlogger na ibalik sa tulong ng PMO Mindoro personnel.
Para sa detalye nagbabalik si Cara Perdito. Lubos na nagpapasalamat ang isang sikat na vlogger na si Will Dasovich nang muling maisauli sa kanya ang aksidenteng naiwan ng bag na naglalaman ng mga vlogging equipments sa sinakyang barko sa Batangas papuntang Calapan. Ito'y matapos mag-viral ang social media post ng nasabing vlogger na umabot sa mahigit 1,000 shares at mahigit 13,000 likes na nakatulong sa mabilis na pagtunton ng kanyang mga gamit. Sa kaparehong araw, nakita ng CCTV operator on duty na si Joseph Villanueva ang viral post kaya agad naman niyang pinapunta ang Terminal Operations Officer on duty na si Carl Anthony Reyes, sinakyang vessel na nasabing vlogger upang kumpirmahin ang lokasyon na nawawalang gamit. Di kalauna na bumalik na sa opisina si Reyes bitbit ang gamit na nasabing vlogger upang pansamantalang ipasa ang kustodiya sa Port Police Division. Ilang araw matapos mawala ang nasabing gamit ay naibalik na muli kay Dasovich ang kanyang mga gadgets at pang vlogging equipments. Makikita sa Facebook post si Chari Lising Dasovich, nanay na nasabing vlogger, ang isang litrato ng turnover ng gamit ni Will sa isang delivery rider mula sa mga otoridad na kinuhanan mismo sa loob ng PMO Mindoro. Pasalamat sa Philippine Port Authority for one, finding my drone na naiwan ko sa barko, and two, getting it back to me. Everything is recovered, nothing's missing, it's all working, and they did it incredibly fast. Within 10 minutes of me calling the Fast Cat and getting it. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, itype lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Paulo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.